At noon ko nakita ang mukha ng isang babaeng matanda. Kulubot ang kanyang mukha, nakakapangilabot ang kanyang itsura. Nakabuka ang kanyang bibig na parang sisigaw pero walang tinig na lumalabas. Malalim ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin nang aarok. Napatras ako mula sa closet pero dahan-dahan gumalaw ang katawan ng matanda. Diyos ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong sumigaw at humingi ng sakloro pero parang hindi ko magawa. I was too scared to even speak anything or think anything at that time. Lumabas ang matanda mula sa closet. Nakaputi siya. Nakayukod ng tumayo. Lara. Ang sambit niya sa tinig na paos at parang pabulong. Kilala niya ako. Pero sino ang matandang ito? Humakbang siya palapit sa akin. Patuloy akong umaatras. Ika-ika siyang lumakad. Bunga ng katandaan. Pero nang masdan ko ang sahig na kanyang tinutungtungan, ang mga paa niya ay nakalutang. Dito na ako tuluyang nawala ng lakas. Ako ay hinimatay sa takot. Dilim, napakadilim. Wala akong makita kundi kadiliman. Nang imulat ko ang aking mga mata, nasa harapan ko na ang mga pamilyar na mukha ni Aling Melba at Mark. Napayakap ako kay Mark habang lumuluha. Mark, may multo sa bahay na ito. This time sigurado na ako. Ang sabi ko, okay. Ang sabi ni Mark habang hinahagod ang likod ko. Huwag ka nang umiyak. Natatakot ako. Bumitaw ako sa kanya. Multo ng isang matandang babayang nakita ko. Nanggaling siya sa closet at itinuro ko pa ang closet sa aming harapan. Napalingon naman sila Melba at Mark doon. Nakalutang siya sa sahig. Multo siya. Pinalingan ni Mark si Melba. May nakita ka rin ba, Melba? Wala po, sir. Ang tugon nito. Basta po nang puntahan ko dito sa kwarto si Ma'am, natagpuan ko na lang siyang nakahiga sa sahig at walang malay. Agad ko po siyang inilipat sa kama, pero nagpanik po ako dahil baka mabinat na si Ma'am, kaya ako kayo agad tinawagan. Mark, hinawakan ko ang mukha niya para mapakinggan ang sasabihin ko. It doesn't matter kung may nakita si Melba o wala. Basta't ang alam ko, sa akin nagpapakita ang mga multo sa bahay na ito. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ano ang kailangan nila. Basta't ang alam ko, natigilan ako sa realisasyon at sumagi sa aking kaisipan. Kilala nila ako. What? Yes, Mark. Kilala nila ako, lalo na yung matanda. Tinawag niya ako sa aking pangalan. Lara ang sabi niya. Napasign up the car si Melba sa takot. Diyos ko. May pakaramdam ako na may gusto siyang sabihin sa akin. Pero ewan ko. Hindi ko alam. Patuloy ko. Tahimik na napaisip lang si Mark. Nagtaka ko sa reaksyon niya. Mark. Napabuntong hininga siya ng malalim. Imposibleng magkaroon ng multo sa bahay na ito. But then kung talagang may nakikita ka, maybe I should ask Father Ruben to come. Father Ruben? Oo, siya ang Catholic priest sa parish church na malapit sa atin. Do I know him? No. Kailan ko lang din siya na-meet when I went to his church nung nasa ospital ka pa. I asked him to pray for you na sana'y magising ka na from the coma. And I did wake up from the coma. Yes, maybe I should ask Father Ruben to pray for this house again. To drive away the ghost or whatever spirits living in this house. Tumango ako in agreement. Siguro nga, makakatulong iyon ng malaki. Basta sa ikapapanatag ng kalooban mo. Muli niya akong niyakap. Niyakap ko din siya pabalik. It seems to me that everything will go alright after that. It was a wishful thinking. That night hindi ako pinatulog ng ala-ala ng mukha ng matandang babaeng nakita ko. Ang nakakapangilabot na kulubot niyang balat at ang malalim na mga mata. Binalinan ko si Mark sa aking tabi. Whom I was glad at hindi pa rin natutulog. He's reading something, a thick book about managing business. Ano kaya ang pwede kong gawin? Ang tanong ko sa kanya. Bumaling siya sa akin. Bakit? I don't know. I just can't imagine myself na natirito lang sa bahay. Walang ginagawa, kundi ang maghintay sa pag-uwi mo. Bakit hindi ka mag-gardening uli? You used to do that. Mahusay ba akong mag-alaga ng halaman? Hindi mo lang tatandaan, but it will come to you kung susubukan mo uli. Sige, I'll try that one tomorrow. Isinara na ni Mark ang librong binabasa niya at itinabi sa bedside table sa kaliwa niya. Mark,
Ang muli kong tanong sa kanya, kailan dadalaw si Father Ruben? Baka bukas, pwede siyang dumaan dito. Will you be here when he arrives? I will try, pero hindi ko mapapangako. Baka kasi sa tanghali dumalaw si Father Ruben, tiyak na nasa office pa ako. Sino ang mag-aasikaso kanya pag dumating siya? Hindi mo naman kailangang asikasuin si Father Ruben. What I mean is, Mark, was I a religious person? Natigilan si Mark sa tanong ko. He didn't saw it coming. Hindi ko rin naman alam kung paano itatakan ng issue. It seemed rude to ask if I was believer when I was not yet an amnesia. But then I need to know at the time. Iniisip kong baka may connection iyon sa panaranasan ko. Maybe I have no faith whatsoever. Kaya nagmamanifest ang mga negative spirits sa paligid ko. I don't know how to answer that question. Pag-amin niya after a minute of silence. Pero kung ang tinatanong mo ay kung madalas kang magsimba tuwing linggo noon, well, you used to. What do you mean I used to? You used to go to church regularly. Pero nang dumating si Grace sa buhay natin, halos madalang na kayong makapagsimba. Bakit? Dahil madalas na mamasyal kayong mag-ina tuwing linggo. It has nothing to do with religion. It's just that you always wanted to make Grace happy. Tuwing linggo, parang parating birthday ni Grace. Ipinapasyal mo siya. Ipinagsya-shopping. Halos lahat na nga yata ng amusement park na puntahan nyo na. At kapag ginagawa namin ito, hindi ka namin kasama. Minsan nakakasama ako. But because of the demands of my work, may mga times na I have to beg off. I see. But just the same, masaya kayo ni Grace even without me. Sana'y maalala ko na siya and the times we shared. Inakbayan ako ni Mark to assure me. It will come. It will come. Hinalikan niya ako sa noo. Tara nang matulog. Maaga pa akong gigising bukas. Ipinikit ko ang aking mga mata. Umaasang dadalawin ako ng antok at hindi na babagabagin ng mga katanungan at kung ano-anong kaisipan. But just when I was about to fall asleep, muli kong narinig ang paos na tinig na tumatawag sa akin. Psst! Lara! Psst! Lara, halika. Kinilabutan ako sa tinig na aking naririnig. I'm not sure kung naririnig din iyon ni Mark. But when I turned to him, himbing na himbing siyang natutulog. Maybe I was just hearing the voice in my head. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata. I tried to concentrate para makatulog. But the voice kept calling. Psst! Lara! Boses ng matandang nagsusumama. Ano ang kailangan mo sa akin? Ano? Ang tanong ng aking isipan in process. Sa inis ko, pilit kong hinarap ang aking takot. Iminulat ko ang aking mga mata. Bumangon ako at inilinga ang paningin sa paligid. Hinanap ko ang pinanggagalingan ng tinig, pero wala akong makitang sino man na maaaring pagmulan niyon. As I was going back to bed, may nahagip ang aking paningin. May pintuang nagdurugtong sa master's bedroom na aming kinalalagyan at sa office library ni Mark. Ang nakita ko ay isang pares ng mga paa na tila tumakbo papasok sa library. Nang tumayo ako at tingnan ang pinto na lagusan sa library, nanatiling sarado iyon. Papaano nakapasok doon ang nahagip ng panganing kong mga paa na nagtungo doon? Weird. Hinatak ako ng aking kuryosidad. Binuksan ko ang pintong lagusan patungo sa office library. Pagpasok ko, bumati ang liwanag nagmumula sa computer. Bakit nakabukas iyon? Naiwan ba itong bukas ni Mark? Pero hindi ko natatanda ang pumasok siya roon kanina. Binalot ng pamamangha ang aking isipan. At buong tapang akong pumasok sa office library upang tingnan ang computer laptop. Sa screen niyo nakita ko ang isang webpage. Webpage iyon ng Yahoo. Pero sa search, may nakikita akong naka-encode ng mga letra. Ang nakasulat, third eye. Ano ang ibig sabihin niyon? Pipindutin ko sa sala ang search button nang biglang bumukas ang ilaw. Nagulat ako at napatingin sa pinto. It was Mark. What are you doing? Pupungas-pungas niya yung tanong. Naiwanan mo bang bukas itong computer kanina? Tanong ko pamalik sa kanya. Ha? Nagtataka siyang lumakad palapit sa akin. Hindi ko na matandaan. Nakabukas kasi ito. Papatayin ko sana. Sayang ang kuryente. Si Mark na ang nagpatay niyon. Inalis pa sa saksak ng ABR at saka isinara ang tap niyon. Para nang matulog. Pagyayaya niya. Tumango ako at sinundan siya pabalik sa master's bedroom.
Paghiga ko sa kama, saka ko lang naalalang muli yung salitang iyon. Third eye. Bakit parang may dating sa akin ang mga katagang iyon? It was as if the word holds the key to the meanest secrets of the past na kailangang humaan reveal para bumalik ang aking alaala. O may kinalaman nga